Senate President Alan Peter Cayetano at maging ang majority bloc. Pero pasado alas 3:20 ng hapon, surpresang dumating si Senator Gina Escudero na mula sa majority bloc. Nagtayuan ang mga senador ng minoría at sinamayan siya, maging ang mga Senate staff nagpalakpakan. Agad umakyat sa rostrum Senator Wade Gatchalian at niresume ang sesyon ng Senado. In the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. Let us pause for a minute of silent prayer. Pero tumanggi Senate Secretary Jose Luis Gonzalez na gawin ang roll call. Kaya ang Deputy Senate Secretary ang nagtawag ng pangalan ng mga senador. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Saka tumayo si Senator Tito Soto at inideklarang bakante ang lahat ng elected position sa Senado. Inaprubahan niya ng mga senador na present sa sesyon. Agad naman minalang sa Gatchalian bilang Senate President sa temporary, habang si Senator Dave Zubiri ang chairman ng Committee of Rules. Walang humarang dyan. Sunod, nalungpa si Senator Gatchalian bilang Senate President sa temporary at si Soto bilang senior member ng grupo ang nagpatumpasan na niya. Pinalitan din ang Senate Secretary at pinalik si Atty. Ray Balco. Itinalaga naman bagong Senate Sergeant Arms si Police Major General Alfredo Soto Corpus. Itinalaga na rin ang mga bagong chairpersons ng mga komite. Senator Tito Soto nakuha ang Defense Committee mula kay Senator Jinggoy Estrada. Senator Erwin Tulfo, pinalitan Senator Pia Cayetano sa Accountability of Public Officers and Investigations o Blue Ribbon Committee. Si Senator Rafi Tulfo nakuha ang Public Services kay Senator Rodante Marcoleta. Nabawi naman ni Senator Bang Aquino ang Committee on Basic Education mula kay Senator Loren Legarda. Si Senator Rizal Teveros nabawi din ang Committee on Health mula kay Senator Bongo. Pinalitan ni Senator Dave Zubiri si Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Foreign Relations Committee. Si Senator Jimmy Ejercito pinalitan si Senator Mark Villar sa Committee on Finance. At si Senator Ligo Lapid ang itinalagang chairman ng Games and Amusement Committee. Muli namang nakuha ni Senator Ping Lacson ang Public Order and Dangerous Drugs mula kay Senator Bato de la Rosa. Itinalaga rin si Senator Ping Lacson bilang chairperson ng Committee on Accounts. Senator Erwin Tulfo sa Social Justice, Welfare and Rural Development. Muling nakuha ni Senator Kiko Pangilinan ang Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Naritiin din ni Senator Gina Escudero ang Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement. At si Senator Vic Zubiri ang Committee on Rules. Pero bago mag-adjourn ng sesyon, nagpaliwanag si Senator Gatchalian kaugnay sa kanilang naging aksyon. Kinailangan na raw magkundi ng sesyon ngayong araw dahil unconstitutional na kung sakaling umabot sila sa 3 araw na walang sesyon na walang consent ng Kamara dahil sa patuloy na pag-a-absent ni Senate President Cayetano at ng mayorya. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. In the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore, and members of the majority, we are compelled to call the session to order. Pinaliwanag ni Gatchalian na ang 12 na senador ng majority ay may legal na basihan. Binase ang 12 sa 22 senators at hindi sa 24. Paliwanag din ang itinalagang spokesperson ng New Majority Bloc na si Senator Erwin Tulfo dahil nagtatago si Senator Bato de la Rosa at nakakulong Senator Jinggoy Estrada. 22 lang silang senador kaya masasabing may quorum ang 12 na senador. 22 divided by 2 ay 11 plus 1, 12. Mayorya na raw silang may tuturi. Gayunman, hindi sila makapaghalal ng bagong Senate President dahil base sa Senate Rules. 13 pataas talaga na numero para makapag-elect ng leader ng Senado. Kaya nanatililaw na Senate President si Senator Alan Cayetano. Pero habang wala siya sa sesyon, si Senator Gatchalian bilang pro tempore ang magpe-preside at acting Senate President. Because it's 13. It's in the law. Kailangan mo 13. We don't have 13. So, but then we can elect the pro tempore, the acting candidate. But he's the presiding officer from now on. So, the hindi pumasok Senator Cayetano, it will be Senator Wayne, who will be presiding from now on. Sabi naman ni Senator Gatchalian, ang mahalaga, nagtatrabaho na ulit ang Senado. Pero bakit nga ba biglang lumipat sa grupo nila Soto si Senator Escudero? Sabi ni Senator Erwin, hindi na conforme si Senator Chief sa ginagawa ng
pa ni Escudero, hindi ito usaping pagpolitika. Wala raw siyang sinasamahan o iniiwang grupo, pero hindi pwedeng manatili sa ganitong sitwasyon na naapektuhan ang kanilang kakayanan na gampanan ang kanilang tungkulin. Wala naman sila maubiya. Okay, Cheryl, with you right now is Senator Erwin Tulfo, ang bagong chairman ng Senate Labor Committee at siyang itinalagang spokesperson ng new majority bloc. Sir, congratulations and order. Thank you, Mayor. Thank you. Okay. Sir, we know for a fact tomorrow dapat may Blue Ribbon Committee, ay may Blue Ribbon hearing tungkol sa flood control scandal under Senator Pia Cayetano and Senator Dante Marcoleta. Paano yun? Kayo na yung Blue Ribbon Chairman. Kinansel na yun, Mayor. Ako na yung bago na itinalagay ng new majority. Kanina pa, sabi, pinipilit nila na mag-hearing. Kasi paano mag-hearing? Nakausap ko na po yung sa Blue Ribbon Secretariat, pinakancel ko na po yung hearing. Hindi po natin pinakancel dahil cancel. Pinamove po natin from bukas po, Thursday, i-move po natin ang ilang araw to Monday. Kasi po, isa pa ho dyan to inform all members. Eh sila nga po, wala po invitation. Sila lang po ang mag-hearing. We were invited as guests lamang. Ito ngayon, yung bagong Blue Ribbon, lahat po kami members na, para wala na pong question. Lahat siya, sila Senator Pia, sila Senator Marcoleta, they can all attend. Even former Senate President, now Senator Cayetano, can attend also. Pagkatapos, lahat susundan lang po namin yung listahan na inimbitahan nila. Inimbitahan din po namin. Anong problema po? Wala po kami tinatago. I-imbestigahan natin yung gusto nila mangyari. Mag-question po sila hanggang gusto nila. Walang problema, questioning po nila dahil member na po sila. Kaya lang po natin minute kasi to give time, bibigyan po natin ng notice lahat po ng members ng Senate ngayon, ng 20th Congress, to notice that they are now members of the Blue Ribbon Committee. So, syempre, it will take time through communication. We can attend your hearing, the new minority. Hindi lang attend, they can ask questions because they're also members of the new Blue Ribbon Committee. Sabi lang natin sa FB Live page ni Senator Alan Cayetano, meron daw mga efforts to block the truth. May ganun ba? Kaya nga sila, ginawang member, paano to block the truth? Makapagtatanong po, Senator Cayetano, makapagtatanong po yung mga kasama. Pati kayo po, kung gusto po ninyo mag-attend, I invite you. Everybody po in full force. Sumama po kayong 10 sa Lunes, magtanong kayo hanggang gusto nyo. Manawa kayo magtanong. Itanong nyo na lahat ng gusto nyo. Ngayon pa lang, ilista nyo yung mga katanungan nyo. I know Senator Marcoleta, bigyan nagigit last question. Kung you can do it, kaya nga po, lahat po kayo, iniimbitahan namin, lahat kayo miyembro ng minority, o pwede na po mag-attend, pwede dahil member po kayo, at dahil member kayo, makapagtatanong at makapagboto sila. What happens if ituloy nila yung hearing bukas ng Blue Ribbon? Paano yung mga guests papasukin niyo po ba? Binigyan na po notice, pinagdala na po sila ng notice na yun, at kanina po paulit-ulit sinabi sila po ang lunes na. So yung kanilang big na invitation para makasukin po sila, may mga in-letters po sila. Sasabihin po ng ating osaan, ng ating security, cancel na po yan, balik na lang po kayo sa Monday, kung hindi pa rin nyo natatanggap yung bagong notice. Papasukin. Eh, hindi po papasukin, they cancel na po yung invitation dahil yung bagong invitation is for Monday. Okay. The leadership, si Senator Alan Cayetano, is he still the Senate President? Kasi acting Senate President ng Senator niya, can you clarify? No, he's no longer the Senate President. That been declared po all seats vacant, the Senator Soto, because of the quorum. Meron po kami quorum na 12 members. At ang inelect po namin si Senator Shurin Gatchalian as pro tempore. Hindi po kami makapag-elect ng Senate President. So vacant po siya ngayon dahil you really need 13. 12 lang po kami. Pero we can elect the pro tem, a majority floor leader, which we did, at saka lahat ng committee chairmanship pwede po dahil mag-quorum po kayo. Before I turn you over to the studio, last on my part, sorpresa yung pagdating ni Senator Jesus Cordero kanina. Pwede kong pakwento? Paano nangyari yun? Magkaibigan po sila ni Senator Bill, sila Senator JB, Senator Rocky, nagkawagangkada pala po sila. They were convincing him. And we found out na hindi na po siya happy nung mag-boycott daw po, he's not happy. Pangalawa
pangalawang araw, kasi nga po, we are really happy na tinatanong na rin po siya ng mga friends niya, church niya, even family, dati yung iba, hindi ka pumapasok, kami na binabanatan na kayo ngayon, kaya siya maisagot. Siguro talagang, kaya nga kami nagpapasalamat din kay Senator Cheese. Kasi sabi niya talagang, ika nga, sinunod niya yung tama one is right. Kasi sabi niya na, iba ka na kasi yung pinaglalaban nila. Number two, nakakahiya, yung sentiment niya, parang si sentiment ng solid Block 11, yung solid Block 12 na pareho namin na we have to work. We're being paid to work as senators. Hindi yung being paid to protect someone. Hindi rin siya disagreeable siya doon. Kaya pumayag siya. And then kanina, hindi pa sigurado. Hanggang sa, nung mag-focus pa nga kami, hindi pa sigurado. Sabi ni Senator Nick, we still thinking, we still thinking this time. Kaya we're just sitting there. We're hoping though, we're praying, na para sumipon siya. And we were so surprised, and dumating na po siya. Yes. Sir, I'll turn you over to the studio. Cheryl, you have questions for Senator Erwin? Senator Erwin, ang sabi mo ay dalawa ang balak na lumipat sa bagong ngayong authority. So, konfirmado na po na isa nga si Senator Chi. Mayroon pa nga po bang susunod, Senator Chi? Wala na po ako idea sino pa, pero may kinakausap ko yung grupo namin na hikayatin na sana ika nga yung pinaglalaban ng kabila very different. Yung pinaglalaban ng kabila more on para sa grupo nila, political party, ika nga personal interest. Yung grupo po namin sa pinaglalaban po natin, trabaho tayo para sa mga kababayan po natin. So, I don't know, actually, aming senior members po ng majority ngayon is doing that. They're the ones who are working, talking to a few more of the minority. Ngayon, kung gusto nila tumitak, why not? Diba? We see the numbers, ako. Game changer na ako na itutuloy itong si Senator Jesus Cordero. At ngayon po, masasabi po ba natin na makakapagtrabaho na smoothly ang Senado? Makakapag-perform na po kayo? Definitely, we have the numbers. Thank sila. May sumama sa amin na wala namang solid 11 kami dati. Cheryl, may nagagdag dahil yung paniniwala namin, yung prinsipyo, halintulad din ng prinsipyo ni Chief na hindi sila lalaban, hindi sila po magtrabaho ng taong bayan. So I don't know, may gagalaw po. Sa kanila, siguro po may magagagdag po dahil what I heard lamang sa usapan po dati ng kanina ng solid 11, kami ko mag-express. Hindi ko isa nagpapaayos. Pwede na mo lang siyang consider, parang nagdadalawang isip na rin ang tama. Because of yung pressure from relative, pressure from the church. So, nag-iisip na Sa Facebook Live ni Senator Cayetano ay sinabi niya sinigat ang inyong pagkita. Wala na kayo. Kaya ang senators na president para magkakaroon. Mabagdaw kayo. Your reaction to that? Medyo kulang po sa review si Senator Cayetano dahil po doon sa Adelino Cuenca decision in 1949, 12 so exponent. And then naulit din po ito kasi ako kung na si Senator Lindon, ang Senator President, may quorum dito sila, nag-quorum po sila, nag-12 lang po sila. Kasi ng mga oras na 17 po sila. Then yung 12 po pumasok nag-quorum po sila during that time. Wala, si Bambi may bago pa magiging acting Senate President ni Senator Sherwin ay kung sakali man po na talagang wala nang isa pang lumipat, paano po yun? Talagang ang Senado po ay magpapaksyon na acting Senate President. Okay lang po ba yun? Of course. Kasi po, mas maganda na ulit, parang wala nang set wala nang kasi alam naman nakikita ng mga we're working for the people. Kailangan po natin magtrabaho
mga pang-sarili ba? Yung isa nga pang-grupo lang ng interest. It's not the interest of the Filipino. Acting president na si Will. Hindi pa rin sila pumapasok eh. Bumaliktad si Cheese. Kaya 12 na sila. 11 na si ano. 11 na lang ang dating majority. Pero to elect SP, parang yung bago, press talaga kailangan. Kaya na nasa rules. So, acting lang si Win. So, si Kupal kay Talon. Hindi, siya pa rin ang legal na presidente. Kailangan siya pumasok. Yan. Hindi ko rin alam kung sila paniniwalaan. Sila may mga pansariling interest. Paguli na lamang po, ano po ang inyong mensahe o hindi apela sa bagong minority? Mga pareho. Trabaho po tayo. We are ready to embrace you guys. Come to work. Pag-decision po tayo, which is July 6, sa impeachment day po. Punta po kayo dito. We're ready with open arms. We will accept you as the city to remain as minority. That's fine. But just come back to work. Kasi pinakasweldohan po kayo. Lahat po tayo pinakasweldohan ng tao. Hindi pa kayo, nakakahiya po. We are doing it every day. Kahit na pumasok tayo kahit we can pay. Pare-pareho na siguro sweldo natin. 10,000 pesos. Pare-pareho na pinakasweldo at ang ating mga employers, which is the Filipino people. Pumasok po tayo, nakakahiya naman. Are we worth 10,000 pesos a day? Tapos we just sit around? Kawawa naman po. Pawis, tubo, galing po sa buwis nila, hindi bigay sa atin at hindi tayo napasok. Nakakahiya naman po. Please come back to work. And we are ready. Let's work. Kung magmamatigas ka, kung pwede mo kayo, minority pa mo, okay mo yun. Mag-discourse tayo, mag-hapon, magdamag, kumonti pa kayo. Yun yung talaga ang sinayment. That's democracy. Pwede po tayo mag-discussion dito sa Senado. Kasi pumasok lang po kayo at nakita ng taong bayan na gumagana ulit ang Senado sa mga binoto nila ay pumapasok po. Na huwag masayang at hindi nasasayang ang kanilang Maraming salamat sa inyong oras. Senator Returco at Mayango Park. Pinalahulong puro ng surprise. Parang ako kagabi ko sabi ko, naku, pulak mo na yung ano ko. Pag-tingin ko, iba wala rin sa isa. Kasi ito, service mo pa rin. Ang rated PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
Nakaambas ko lang yun. Hindi ko hindi ko siya bawasan. Maganda na dito, ano? Hindi na dito. Good job for your Ang nanonood ng basketball, konti. Mas marami pa nanonood ng basketball. Malaki namin. Puro ba sa stock yan? May power na po, paano nakatingin. Coming to you live from the historic Fort Araneta Coliseum, all rooms here as we await two championship powerhouses battle it out for basketball supremacy. Good evening, PBA fans. I'm Aileen alongside Jamie Lim, checking out what's new and latest here at the PBA as we await the Commissioner's Cup Finals for this conference. Jamie, what do we have in store today? I mean, I'm very excited. This final has all the makings of a classic. You know, we have two championship caliber teams with great matchups. I personally cannot wait to see how the series unfolds tonight. That's correct for this conference. Hindi na daw tuloy pala yung ano eh. Ano na lang daw sila na They were also here in the same situation last season, but before we discuss more on this pairing, we would like to take a look at the semifinals to recap. Starting first with Barangay Ginebra versus Raiders Side. It started in game one. We saw John Arglarido stepping up for Raiders Side after being scoreless in their previous game. They defeated Barangay Ginebra 115 to 111. In game two, it was all about Justin Brown's lead, showing why he is the resident import. Barangay Ginebra defeated him in game two and continued on this in game three with Johnny Asbel putting in the gap. Game four was all about the bench on the Raiders side as they defeated Barangay Ginebra 97 to 85. And knowing here in the playoffs, it's very much important for you to have the bench scoring back ng Barangay Ginebra. Ang nakatalo sa Raiders side 111 to 104. And finally, the closer in the semifinals, game 6. Barangay Ginebra booked a ticket to the finals with a dominating 180 to 107 win. What a journey it has been, JD, for Barangay Ginebra just to get here in the semifinals. But on the other hand, I'm sure you're very much well aware of the other semifinals matchup that we also had. Yes, we can see that Ginebra really relies on their familiarity and their consistency. However, it was a different sa pag-issue ng memo sa Senate Secretariat at sa Senate Sergeant at Arms para panatilihin bukas ang Senado at ang session hall bukas kung saan kung gagawin daw yung Senate Florida Committee hearing at magpapatuloy daw ito na nagsuwari niya. Pupunta raw siya dito sa Senado ng alas 10 ng umaga para na talaga open. Isa pa eh. Dalawa lang sila. Legal na chairperson ng Philippine Committee sa Senator Cayetano at hindi raw si Senator Ferdinand babae. ang hindi nag-edit sa murang Facebook Live na latest kung meron din sila mga legal na akman parang mura yung pagbabago sa liderato nga ng Senado. Pero sa Brother lang kasi yun eh. Ito, legally talaga sa tuwing magkapatid. and morally na Senate President daw ng Pilipinas. Maraming salamat, Paul Walter. Matapos mapatalsik bilang kongresista, sakto ngayon hindi ko Gonzaga na maging artista. Kapag na balita niya, Mobile Journal, hindi Hacienda. Matang-mental yun. Mapatalsik sa Katara kahapon, pinagula dating 4th District Representative Chico Kasi Gonzaga ako yung mga tao sa social media profile na ang ito ng ex-congressman. Ayon sa dating kongresista, magpapahinga muna siya. Mas mainam din daw ngayon na may oras na siya para sa ibang bagay tulad ng pagtanuyod ng kanyang advokasya para sa mga pusa o pwede rin sa pag-aartista. Bukas din aniya siyang bumalik sa Kamara sa 2028 bilang backup. I can also finish my degree. I can go into show business. I can do different things now. So
social media posts patungkol sa mga akusasyon laban sa kapwa niya kongresista at ilan pang opisyal ng gobyerno. Ayon sa komite, malabong makapigil ang pagkataon ng isa pang suspensyon kung hindi niya tamang pag-ugali. This is my last day. Okay. So I'm saying my goodbyes to my fellow colleagues at sinasabi ko sa kanila, huwag na masyadong mag-up. My mom. May pabao na mensahe sa kanya ang Ano ba presidente yun? kasama sa kamera. Wala ka sa statement. Kung ganyan man lang ang tawag mo sa amin, pasensyahan mo na. Pero hindi yan ipinatuwa ni LL Party Representative Laila de Lima. Masyado raw harsh o magaspang ang pananalita kay Gonzaga. Yes, I'm raising a point of order here. A point of propriety. Yun. Let's not get too harsh here. I'm just quoting his Let's not words. get too harsh here. The use of the word, the use of the word, now suspended. Minsan ina. May ilang kongresista din nagsalita tungkol sa pagsabay kay Gonzaga. Hayaan na raw ang mga butante ang kompetisyon sa susunod na eleksyon. Discipline him. Reprimand him. Suspend him as much as you want. But for us to take him out, let us not put this action of expulsion in our own hands. Abstain siguro si... Let the people of Cavite in this district decide for him. Kinilos din ni Later Representative Richard Gomez ang kanyang mga kasamahan na suriin din ang template. Because we cannot examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis? Tayo ba ay hindi rin baliw pa minsan-minsan? Sina Rojas City Representative Edgar Luce, sinaan sa kanta ang kanilang mensahe. Sino ba ang tunay na baliw? Yung bang sinilang sa pag-iisip ay tapos. O strong isip, ngunit takin naman na lubos. Ayon kay Luce, sobra-sobra ang parusa kay Gonzaga. Question din niya kung ang pagpapansi kay Gonzaga ay parusa nga ba sa kanyang pag-ugali o sa pagpapantaan laban sa mayorya. The House has already imposed suspensions for the same conduct. An expulsion based on substantially identical acts are excessive and disproportionate. May sagot din dyan si Uy, Gonzaga meron mo. 13. Ba't may butal pa? 132. Okay, ano to? Pinayuhan ito siya sa kanyang mga aliado na questioning at desisyon sa Korte Suprema. Pag-iisipan lang na ito. I have no plans, but I can look at the discussion of the I have no plans yet. Sino ba nagbabayad ng internet nga pala? Sino nagbabayad ng internet mo? Sa kanya, Si Yani? ang malinaw, hindi lang muna ba maganda ang pamilinig sa kamera ang Oy, pagpapagayaw ng Dasmariñas, Cavite. Nagbabalita mula sa Frontline, Bubble Journal, Amy Atienza, News 5. Si Kiko Barzaga raw ang pusa sa gitna ng mga tuta na nasa kamera. Ayon yan kay Senator Amy Marcos. Matapos tanggalin bilang kongresista, nakahanap din ang kakampi si Barzaga kay Vice President Sara Duterte. Naka-frontline ang balitang yan si Marian Enriquez. Matapos ang kanyang pagkaka-expel sa House of Representatives, direktahang pinangalanan ni dating Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga si Pangulong Bongbong Marcos na nagtanggal daw sa kanya. Sa isang Facebook post, sinabi pa ni Barzaga na tinanggal siya dahil hindi